Hello, good morning mga mare, mga mamshi, kasi mamshi na rin ako. Ito yung second time ko na magbablog ako, which is, thank you nga pala sa lahat-lahat ng mga nanood ng mga short video ko, kahit hindi pa siya talagang, hindi pa talaga siya yung nakikilala, kasi ito nga yung second time ko, pero may mga, may mga video na ako, pinost yung mga trabaho ko sa salon, yung mga nails na ginawa ko, nag-post ako, nag-upload ako ng mga video. So, maraming salamat kahit sa mga nanood na mga kakaunti pa. Thank you po talaga sa lahat-lahat. Ngayon po, umaga po dito, pinakita ko sa inyo kung itong vlog na to, pinakita ko sa inyo yung ginagawa ko sa umaga kasi sobrang hirap mong bumangon ng umaga talaga dito kasi sobrang lamig. Alam nyo naman sa ibang bansa. Ito po yung ginagawa ko sa araw-araw na bago ko pumasok ng trabaho. Ipapakita ko sa inyo kung saan yung maliit ko na room. Pag nyo ko ibabas, napakaliit lang talaga. Pero kasi sobrang mahal talaga dito. So, ever since na lumabas ako, nagtrabaho ko sa labas, talagang kumuha ko na maliit na room hanggang sa nakakilala ko ng mga kaibigan, nagsishare na kami kasi sobrang mahal talaga dito. Kailangan natin magtipid mga mamshi. Kasi nga, sobrang mahal sa ibang bansa. Siyempre, nagpapadala tayo sa Pilipinas. Yun, pinalad ng konti. So, hindi naman ganun talaga laki yung sinasahod natin. Pero, thanks God kasi nakakasurvive tayo kahit papano. And sabi nila ngayon, napakahirap daw sa Pilipinas. So, kaya tipid-tipid talaga. Ito yung room ko, ipapakita ko sa inyo. Pasensya na magulo pa kasi kababangon ko lang talaga. Nag-prepare na ako ng pagkain namin. Nakakain na rin ako. Hindi ko na binidyo kasi nga, nagmamadali ako kanina kasi sobrang lamig talaga. Ang hirap bumangon ng sobrang lamig dito. Kasi nag-i-snow din dito sa Jordan, sobra. So, ito yung room ko. Palit lang siya. Hindi siya kalakihan. Yan. Pasensya na, may mga abubot doon kasi nga magpapabagahe nga ako. Kasi, yan. Yan yung bed ko. Pasensya na rin. Hindi ko pa na Yan. Ito yung cabinet ko. Maliit lang siya, actually. Yan. Yan. May mga panty pa. Pasensya na. Yan. Wala na ako masyadong gamit. Kasi nga, ipapabagahe ko na siya. Kasi nga, yan. 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 Sobrang, bubuksan natin yung bintana. Actually, bintana to guys. Yan. Kaya sobrang lamig sa kwarto ko. Kasi nga, puro bintana siya. Ayan. Ayan ang pasensya na talaga. So, yan yung kwarto ko. Which is, nangungupahan kami ng, talaga nagsishare kami kasi sobrang mahal talaga. Kailangan natin magtipid mga mamsi, mga mare. Kasi nga, siyempre may pamilya tayong sinusuportahan sa Pilipinas. So, sa ilang taon ko dito, thanks God pa rin nakakasurvive. And thank you pala sa lahat ng mga nanood ng mga short video ko. Sana supportahan niyo ako. And ito yung second time na nagbablog ako. So, tinatawag ako ng kaibigan ko kasi may kailangan siya sa akin. So, hindi ko akin kuha niya yung susi. So, yan. Pinakita ko sa inyo lahat ng nangyayari sa umaga. So, ito na yung maliit lang yung kwarto ko kasi kailangan natin magtipid Pwede ka naman mangkuha na mas malaki pero dito kasi sa Jordan, kailangan mo talagang magtipid. Kahit naman sa ibang bansa, kahit sa iba-ibang dako ng bansa. Sabi nila napakahirap to sa Pilipinas ngayon. Sana mga mamshi, mga mare, supportahan niyo ako. Kahit lang. Ito lang naman, pinapakita ko lang naman yung pang-araw-araw naman. At saka yung sa trabaho ko. Pinost ko na yung mga ginawa ko kahapon. Nagpuputa ko ng gel color sa paa. Nalobat kasi ako, kaya nag-short video lang din. So, sana, panoorin nyo, i-likes nyo. Pero, okay lang kung walang nanood kasi hindi naman tayo nagmamadali sa mga ganyan. So, ang inaano ko lang, sana ma-inspire kayo sa mga nangyayari i-share ko yung nangyayari sa buhay ko dito. Sobrang hirap. Pero, sa awa ng Diyos, nakasurvive. Pinalad ng kahit kaunti lang, naging maganda rin ang sitwasyon. Yun. Kaya wag po tayo mawawalan ng pag-asa mga mamshi kasi hanggat may buhay may pag-asa talaga. So ito yung ginagawa ko. Sobrang lamig talaga dito, sobra.
nakakapagod. Nakakapagod talaga, sobra. Ito, nag-ano na ako. Alam mo ba, dito sa ibang bansa, kailangan mong kailangan mong matuto na talagang magtipid kasi sobrang hirap. Sa salon ngayon, mga trabaho ko, katrabaho namin, kahit mga Arab, local na yun, talagang nagtitipid talaga sila, grabe. So, yan na lang muna, yan ang ginagawa ko sa umaga. Kasi sobrang mahal dito. So, kailangan natin magtipid kasi nga, lalo na pauwi na kami ng January. So, sa mga susunod na vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano talaga yung actual na ginagawa ko sa trabaho ng puput ng extension. Kahapon, nalobat kasi ako, kaya hindi ko napagpatuloy ng mas matagal eh. Ngayon, ipapakita ko sa inyo yung talagang actual na ginagawa ko sa trabaho. Kasi paunti-unti, kung manonood kayo ng mga vlog ko, paunti-unti, malalaman nyo kung paano magput ng color jelly, extension jelly, acrylic extension. Nag-acrylic din ako. Yung sa mga nakakaalam ng acrylic, powder yung mga mamsi na inilala niya. Magbibuild ka talaga ng kuko. So, napakahirap niya. Pero ipapakita ko sa inyo pag nandun ako sa salon. Kasi wala akong mga gamit ito. Yan lang muna mga mamsi. Maraming salamat po sa mga nanood, kahit mga hindi nanood. Thank you po sa lahat-lahat. Sana po, ito yung second time ko na nakita nyo ako, nag-vlog ako, pero ang dami ko nang pinost ng mga trabaho ko. Thank you po sa lahat-lahat. And God bless po sa atin lahat. Alam ko, napakahirap ng buhay, pero laban lang tayo. Kasi, sabi nga nila, stepping stone mo, yung talagang, yung maghihirap ka hanggang sa umangat ka. Kasi ganun yung nangyari sa akin dito eh. Talagang pinaghirapan ko yung posisyon ko. Kung saan ako ngayon, talagang sobra-sobra yung ko. Kaya nga sabi nila, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Laban lang sa buhay kasi talaga yun naman ang Tsaka sa mga pamilya ko sa Pilipinas, thanks God rin kasi talagang yung mga pinaghirapan ko talagang may napuntahan. Thank you. Yun naman ang importante sa ating mga OFW. Lahat ng mga pinaghirapan natin kailangan may pinuntahan. Sana yung mga pamilya nyo din ganun. Thank you sa lahat talaga. Laban lang tayo kasi alam mo sa buhay kailangan nating magano sa agos ng buhay, kumbaga sumabay. So gagawin natin ng gawa. So thanks God talaga. Sa susunod ng mga video ipapakita ko sa yung actual na ginagawa ko ng extension. Pag nakabili na ako ng mga equipment kasi wala pa rin talaga ako kasi second time ko nga ito na nakikita nyo ako na nagbablog. Thank you sa lahat-lahat. So OFW po ako dito, talagang sobrang hirap, pero laban lang tayo. Pero sa awa ng Diyos, talagang, hindi na ako katulad ng dati, at least nakaangat-angat ng konti. Sa trabaho ko dito, hindi na ang hirap rin talaga magtrabaho sa bahay. Alam yan ng mga OFW ko, yung mga kasi talagang saludo ako sa inyo, saludo ako sa lahat ng mga OFW, kasi OFW din ako, na sobrang hirap talaga. Hindi nila malalaman ang hirap ng OFW kasi hindi pa nila nararanasan. Pero once na nakaranas ka na mag-OFW, doon mo malalaman ang hirap. Na hindi madaling kumita ng pera. At saka sana sa mga nakaupo sa atin sa gobyerno natin, tulungan nyo kami. Kasi tawag ito, kami yung naghihirap talaga ng sobra-sobra kasi nasa ibang bansa kami. Sana may mga nakaupo na nagmamalasakit sa aming mga OFW. So, yan na lang po mga mamsis. Salamat sa marami sa panonood nitong video ko. Sa mga susunod na araw, talagang ipapakita ko sa inyo yung trabaho ko para matuto kayo kung paano gumawa ng extend. Kahit nasa bahay lang kayo, kikita rin kayo. Kung makikilala na kayo, manicurista kayo, may yung service sa mga kasalan, sa mga birthdayan. So, matatawagan kayo. Tapos sa yung mga talagang may pera na magpa-extension. Kasi dito sa Jordan talagang sobra. Sobra ang dito sa Jordan na hindi man talaga yung sa mga kuko, lalo sa mga madam. Kasi sila talaga yung mahihilig talaga sila sa mga abubot sa mga kuko. Talagang hindi sila hindi maganda yung kuko nila, hindi nakakulay, ganyan. So, ituturo ko sa inyo mga mamsi kung paano gumawa ng extension. Kahapon yung video ko kung paano magput ng gel color sa pero nalobat kasi talaga ako, sorry.
So, sana panoorin yung video ko, yung mga darating pang video. Maraming salamat po sa mga nanood, kahit sa hindi nanood. Sana mapanood rin nyo yung video ko na kung saan ako nagsisimula. Lama lang tayo sa buhay mga mamsi. Alam ko napakahirap maging OFW kasi yan naman talaga yung natin goal natin sa buhay na makatulong tayo sa pamilya natin, magkaroon tayo ng mga magagandang buhay sa Pilipinas. Diba? Pero by January kasi uwi na rin ako for 18 years ako dito. Sobrang thanks God rin, may sobrang mga hirap talaga akong dinanas dito sa mga susunod ko ng vlog. Siguro malalaman yung tunay na buhay ko pag nasa Pilipinas na ako. Kung ano nangyari sa akin dito sa ibang bansa. Na sobrang hirap. Ayokong umiyak pero talagang kailangan talaga nating lumaban. Maraming salamat po sa mga nanood. Thank you po mga mamsi. Ako nga pala si Alex. Dito isang OFW dito nagtrabaho sa Jordan. Sa mga makakapanood nitong video na to, sana magtuloy-tuloy kayong panoorin ako kasi patututo kayo, ituro ko sa inyo kung paano gumawa ng extension, color jelly, kasi dito napaka-sensitive ng mga madam talaga. Hindi katulad sa Pilipinas na yung mga salon na nagtatrabaho hindi ko naman yung minamalit, pero mandaming mga customer na nagsabi ko na galing Pilipinas na iba ang trabaho ng talagang OFW